So, gospel reflection tayo for August 13, 2023, yung 19th Sunday in Ordinary Time. Well, ang gospel ngayon is yung naglakad sa ibabaw ng tubig si Lord. So, at nagkaroon ng malakas na ulan, parang malakas na hangin at yung parang thunderstorm na may malakas na hangin, parang ganon. And then yung parang nahihirapan sila, akala nga nila lulubog na sila. Si Peter gustong pumunta kay Lord pero nawala yung focus niya kay Lord, no? Halos tangayin siya ng alaw na buti na lang sinalaw siya ni Lord. So yun yung mga instances na hindi mo na walang explanation needed. Yun is purely supernatural. Maglakad ka sa ibabaw ng tubig, si Lord na nakakagawa nun. Which brings me to my point na may mga bagay sa mundo na hindi natin maipaliwanag, pero by faith. Kung tayo ay talagang may matatag na pananampalataya. Example ko na lang si Peter. Kung tumingin siya kay Lord diretso at hindi niya tinignan yung hangin, malamang nakalapit siya kay Lord. Well, ganun naman tayo Diba? Mas nakikita natin yung sakit, mas nakikita natin yung hirap, kaysa mag-focus tayo kay Lord na kasama natin sa lahat ng hirap at ginhawa ng buhay. Yeah? Yun yung sinasabi, nagsisimba-simba ka pa sa kahit saan. May pasimba-simba ka pa tuwing Miyerkules sa Baklaran, tapos pag uwi mo sa bahay, nakaupo ka lang dyan, kung ano-ano pumapasok sa isip mo. Diba? Imbis na iwan mo na lang kay Lord yan, dahil si Lord na nakakaalam kung anong mas makakabuti dyan. Yun yung sinasabi, di ba? I-cast unto the Lord everything. Siya na yung bahala. Because He is in control. Kagaya nun, di ba? He is in control kasi nung pagsakay niya sa bangka, biglang huminto yung malakas na hangin tsaka ulan. Nagpapatunay lang yung kung sino siya. You know, there's no, minsan kasi ang buhay o yung mga pangyayari sa buhay, lagi nating hinahanapan ng explanation na hindi naman dapat. Diba? We always read people's minds and we always read people's situations. We always anticipate anong gagawin nito. Kasi pag ito yung ginawa niya, ito yung gagawin ko. Para bang chess. Diba? Every move ng kalaban, may counter move ka na agad. Yeah? Parang ganun. At every move that you make sets up for your next move. Parang ganun. Mahirap yung para ka nakikipag-chess parate o nakikipagpatintero. Mahirap yun. May mga bagay na kailangan iwan mo siya as it is. Hope and pray na it turns out to be well. Kasi kung hindi man siya mag-turn out well, baka later on it turns out well. So may mga bagay na ganun. Yun yung sinasabing hope and pray sana, na hindi mo na siya kailangan basahin. All you need to do, show your genuine attitude, your authentic attitude, and your authentic faith. Yung authentic good attitude, authentic etiquette and faith in the Lord. So yun yung pinapakita ng ating gospel ngayong araw na to. And bago mangyari, si Lord maglakad sa tubig o dun sa lawa, saan siya galing? Galing siya sa pagdarasal. Magdamag, halos buong umaga o magdamag siyang nagdasal. So yun. Kung talaga nagdarasal tayo, minsan wala na tayo kailangang isipin. Yun lang yun. Kasi marami nagsasabi, nagdarasal sila. Kung nagdarasal kayo, bakit marami pumapasok sa isip nyo? Diba? Yung iba sinasabi nila, hindi nga sila nagsisimba, pero nagdarasal sila. Well, kung nagdarasal kayo, ba't ang dami pumapasok sa isip nyo? At saka kung talaga nagdarasal kayo, hindi nyo kailangang bumasa all the time.
Hindi nyo kailangan basahin ang isip ng bawat taong kaharap nyo o nakakasama nyo. Kasi kung talaga nagdarasal kayo, siya ang magsasabi sa inyo through your conscience. Yun eh. Siya mismo, through your conscience and through your gut feel, ang mag-iiwas sa inyo sa ganong tao. You don't need to. Kasi ako dati, naranasan ko yun eh, yung babasahin ko yung ugali nito. Experience ko yun. Pinag-aaralan ko yung ugali niya. Kakaaral ko ng ugali niya kung paano siya papakisama. Lalo ko siyang hindi naiintindihan. Pero nung hinayaan ko at sinabi ko, bahala na Diyos sa'yo, yun. Nung sinabi ko sa sarili kong bahala na ang Diyos sa'yo, yun. Kusa, lumabas lahat ng tanong ko, lumabas lahat ng mga tanong ko sa sarili ko. Lahat yun nasagot nung sinabi kong bahala na ang Diyos sa'yo. Ganun lang yung kasimple from my experience. So, yun lang po.